Ang himpapawid sa ibabaw ng silangang Mediteraneo ay ngayoy binabalot ng matinding tensyon habang ang mga makabagong eroplanong pandigma ay pumeposisyon para sa isang posibleng malawakang sagupaan na maaaring bumago sa takbo ng kasaysayan. Hindi na ito simpleng pagsasanay o pagpapakitang gilas lamang ng puwersa. Ito ay isang kalkulado at seryosong paghahanda para sa isang opensibang militar na matagal nang inaantabayanan ng mga estratehiko sa buong mundo. Ang karagatan at himpapawid mula sa Europa patungo sa gitnang silangan ay nagsisilbing entablado ng isang dambuhalang laro ng ahedres kung saan ang bawat maling galaw ay may katumbas na matinding kapahamakan. Ang dating malamig na digmaan ng mga salita at paratang ay nagpapalit na ng anyo patungo sa mainit na pagtutok ng mga armas nukleyar at kumbensyonal at ang mundo ay muling nakatahimik, naghihintay kung sino ang unang kukurap. Sa isang kilos na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng diplomatikong pasensya, ang hukbong himpapawid ng kaharian ng Gran Britanya ay naglunsad ng kanilang pinakasopistikadong mga eroplanong pandigma, ang F-35B Lightning II. Mula sa kanilang himpilan sa RAF Marham, ang mga bakal na ibong ito ay humahagibis ngayon patungo sa estratehikong base ng RAF Akrotiri sa isla ng Cyprus. Ang pagkilos na ito, na sinasabayan ng mga dambuhalang eroplanong tagasalin ng gasolina sa himpapawid na Voyager KC-2 at KC-3, ay hindi maikakaila bilang isang direktang paghahanda para sa pakikipagtulungan sa Israel at Estados Unidos. Ang lokasyon ng Cyprus ay kritikal. Ito ay nagsisilbing hindi lumulubog na barkong pandigma ng kanluran na nakatutok mismo sa puso ng gitnang silangan. Ang distansya nito sa mga target sa Iran at Syria ay sapat na malapit upang ilunsad ang mga mabilisang pag-atake, ngunit sapat na malayo upang magsilbing ligtas na kanlungan para sa mga puwersang alyado. Ang pagdating ng mga F-35B sa rehiyon ay nagdadala ng mensaheng higit pa sa karaniwang pagpapanatili ng kapayapaan. Ang mga eroplanong ito ay kilala sa kanilang kakayahang hindi masagap ng radar at sa kanilang abilidad na lumipad at lumapag sa maiikling landasan. Mga katangiang perpekto para sa mga misyong nangangailangan ng biglaang pagsalakay sa mga lugar na may matinding depensa sa himpapawid. Ayon sa mga ulat mula sa mga tanggapan ng tanggulang pambansa, ang opisyal na dahilan ng pagpapakilos na ito ay ang pagsuporta sa Operation Shader, ang kampanya laban sa mga natitirang puwersa ng ISIS sa Iraq at Syria. Gayunpaman, sa mata ng mga veteranong analista ng geopolitika, ang Operation Shader ay nagsisilbi na lamang na tabing para sa mas malaking layunin. Ang paghahanda para sa isang direktang komprontasyon sa Iran sakaling lumagpas ang Tehran sa mga linyang pula na itinakda ng Washington at Tel Aviv. Ang konteksto ng paggalaw na ito ay lalong nagiging mabigat dahil sa sabay-sabay na pagpasok ng mga kagamitang pandigma ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang mga ulat hinggil sa paglipad ng mga B-52 Stratofortress, ang mga dambuhalang bomberong may kakayahang magdala ng ton-toneladang bomba at mga armas nukleyar, ay nagpapatunay na ang Estados Unidos ay naglalatag na ng isang kill chain o kadena ng pagpuksa na kayang abutin ang anumang sulok ng Iran. Ang pag-alis ng mga sibilyang Amerikano at ang mga babala ng paglikas ay mga klasikong senyales ng isang paparating na bagyo. Sa ganitong sitwasyon, ang papel ng Gran Britanya ay nagiging mahalaga hindi lamang bilang suporta kundi bilang isang politikal na pahayag na ang Europa at Amerika ay magkabalikat sa anumang aksyong militar na isasagawa laban sa rehimeng Islamiko sa Tehran. Kasabay ng ingay ng mga makina ng eroplano ay ang dagundong ng retorika mula sa Washington. Ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay nagpadala ng isang ultimatum na walang halong diplomasya sa leader supremo ng Iran. Ang mensahe ay malinaw, ang oras ng paglalaro at pagpapaligoy-ligoy ay tapos na. Sa isang panayam, tahasang sinabi ng Pangulo ng Amerika na dapat matakot ang pamunuan ng Iran. Ito ay isang paglihis mula sa nakagawiang diplomatikong lengguwahe na puno ng pag-iingat. Ang paggamit ng salitang takot ay isang psikolohikal na operasyon na naglalayong basagin ang imahe ng katatagan na pilit ipinapakita ng Tehran sa kanilang mga nasasakupan at sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Binigyang diin ng Washington na ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nagbago na.
Ayon sa pananaw ng Amerika, ang mga bansang Arabo na dating nangingimi sa impluensya ng Iran ay wala ng takot ngayon salamat sa mga nakaraang aksyong militar na nagpakita ng kahinaan ng depensa ng Tehran. Ang pagbanggit sa mga nakaraang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran noong nakaraang taon ay nagsisilbing paalala na ang banta ng Amerika ay hindi lamang hanggang salita. Mayroong presidente at mayroong kakayahan. Ang paniniwala ng Washington ay simple. Kung hindi nila tinamaan ang mga sentro ng programang nuklear ng Iran noon, marahil ay mas magulo at mas mapanganib ang sitwasyon ngayon. Ang lohikang ito ang nagtutulak sa kasalukuyang estratehiya ng maximum pressure o sukdulang panggigipit. Sa kabila ng matinding banta ng digmaan, mayroon pa ring gumaganang makinarya ng diplomasya bagamat ito ay marupok at puno ng pagdududa. Ang atensyon ng mga diplomatiko ay nakatuon ngayon sa Muscat, ang kabisera ng Oman, na matagal nang nagsisilbing tulay sa pagitan ng magkakatunggaling puwersa sa rehiyon. Dito nakatakdang magharap ang mga delegasyon ng Iran at Estados Unidos sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng katahimikan at hostilidad. Ang pagdating ni Ministrong Panlabas Abbas Araghchi ng Iran at ng espesyal na sugo ng Amerika ay nagbibigay ng kakarampot na pag-asa na baka sakaling mayroon pang natitirang espasyo para sa negosasyon. Subalit ang mismong pundasyon ng mga pag-uusap na ito ay may malaking bitak. Ang adyenda ng dalawang panig ay tila magkahiwalay na riles ng tren na hindi kailanman magtatagpo. Para sa Iran, ang layunin ay simple at nakatutok sa kaligtasan ng kanilang ekonomiya, ang pag-alis ng mga parusa at ang pagbabalik sa usaping nuklear. Nais nilang limitahan ang diskusyon sa mga sentripuho at uranium, mga technical na aspeto na maaari nilang gamitin bilang bargaining chip kapalit ng pagluwag ng ekonomiya. Ang kanilang postura ay nagbabadya ng pagnanais na makahinga mula sa sakal ng mga sanksyon na nagpapahirap sa kanilang mamamayan. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos, sa pamumuno ng mga hawkish na opisyal tulad ni Marco Rubio, ay may bitbit na mas malawak at mas mabigat na listahan ng mga kahilingan. Hindi na sapat para sa Washington ang simpleng paglilimita sa programang nuklear. Nais nilang isama sa usapan ng programa ng Iran sa mga misil balistiko, ang kanilang suporta sa mga armadong grupo sa buong gitnang silangan, at ang issue ng karapatang pantao sa loob mismo ng Iran. Ito ay isang kahilingan para sa isang estratehikong pagsuko, hindi lamang isang kompromiso. Ang agwat sa pagitan ng usaping nuklear lamang at pagbabago ng ugali ng rehimen ay napakalaki at mahirap makita kung paano ito matatawid ng mga diplomatiko sa Muscat nang hindi na uuwi sa muling pag-aaklas. Ang pahayag ng tagapagsalita ng Iran na ang kanilang karanasan sa pakikitungo sa Amerika ang huhubog sa kanilang diskarte ay nagpapahiwatig ng malalim na kawalan ng tiwala. Sa kanilang pananaw, ang anumang kasunduan ay maaaring bawiin ng Washington anumang oras tulad ng nangyari sa nakaraan. Kaya naman, ang diplomasya sa Muscat ay tila hindi isang paghahanap ng solusyon, kundi isang paraan lamang ng parehong panig na ipakita sa mundo na sinubukan nilang umiwas sa digmaan bago nila tuluyang kalabitin ang gatilyo. Ang huling pagkakataon na ito ay maaaring maging formalidad na lamang bago ang susunod na yugto ng eskalasyon. Habang nakatuon ang mata ng mundo sa gitnang silangan, ang epekto ng pulisiyang panlabas ng Amerika ay gumagawa ng mga alon maging sa kanlurang hemisperyo. Ang panggigipit ng Washington ay hindi lamang nakatuon sa mga kalaban sa malayong silangan kundi pati na rin sa mga kapitbahay nito sa Latin America. Ang sitwasyon sa Cuba ay nagiging isang mikrokosmo ng tunggalian sa pagitan ng soberanya ng mga maliliit na bansa at ang hegemonya ng isang superpower. Ang krisis sa enerhiya sa Cuba na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at paghihirap sa milyon-milyong mamamayan ay naging sentro ng isang bagong diplomatikong sagupaan. Ang Mexico sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Claudia Sheinbaum ay tumindig upang magbigay ng tulong sa Havana. Ang desisyong ito ay isang direktang hamon sa babala ng Administrasyong Trump. Ang banta ng Washington ay malinaw. Sinumang tutulong sa Cuba ay haharap sa matinding kaparusahan, kabilang ang posibleng pagpapataw ng taripa o buwis sa mga kalakal. Para sa Mexico, na ang ekonomiya ay mahigpit na nakatali sa kalakalan sa Amerika, ang banta ay seryoso at mapanganib. Gayunpaman,
Ang desisyon ni Sheinbaum na ituloy ang pagpapadala ng langis at tulong makatao ay nagpapakita ng isang pagtatangkang balansehin ang pambansang dignidad at ang pragmatikong pakikipag-ugnayan sa makapangyarihang kapitbahay. Ang argumento ng kumpanyang petrolyo ng Mexico na ang kanilang kargamento ay para sa layuning makatao ay isang manipis na pananggalang laban sa galit ng Washington. Ang insidenteng ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ng Amerika ang enerhiya bilang sandata. Sa pamamagitan ng pagputol ng supply ng langis sa Cuba, ang layunin ay hindi lamang upang parusahan ang gobyerno sa Havana kundi upang ipakita sa buong rehiyon na ang pagsuway sa dikta ng Amerika ay may kapalit na kadiliman literal at metaporikal. Ang pagtulong ng Mexico ay isang sugal. Maaari itong maging simbolo ng pagkakaisa ng Latin America o maaari itong maging mitya ng isang sigalot pang-ekonomiya na lalong magpapabigat sa sitwasyon sa Hilagang Amerika. Ang krisis sa Cuba ay hindi hiwalay na isyu. Ito ay konektado sa mas malawak na estratehiya ng muling pag-aayos ng kapangyarihan sa mundo. Habang pinipiga ng Amerika ang Iran sa silangan, pinipiga rin nito ang mga natitirang balwarte ng sosyalismo sa kanluran. Ang mensahe ay pare-pareho. Sumunod o magdusa. Ang $6 na milyong na tulong na ipinangako ng Estados Unidos sa pamamagitan ng simbahang Katoliko sa Cuba ay isang taktikal na hakbang nagbibigay ng tulong habang hinihigpitan ng gobyerno, isang paraan upang makuha ang puso ng mamamayan habang pinapahina ang Estado. Ito ay klasikong carrot and stick na diplomasya na lalong nagpapainit sa tensyon sa rehiyon. Sa kabuuan ng unang bahaging ito, makikita natin ang isang mundo na nasa bingit ng malaking pagbabago. Mula sa mga tarmac ng RAF Marham sa Inglaterra hanggang sa mga madilim na lansangan ng Havana at mula sa mga bulwagan ng negosasyon sa Oman hanggang sa mga silid-digmaan sa Washington, ang mga pyesa ay gumagalaw na. Ang bawat desisyon, bawat paglipad ng eroplano at bawat kargamento ng langis ay bahagi ng isang masalimuot na web ng sanhi at bunga. Ang Estados Unidos ay determinadong gamitin ang lahat ng aspeto ng kanyang kapangyarihan militar, ekonomiya at diplomatiko upang hubugin ang mundo ayon sa kanyang interes. Ngunit sa paggawa nito, pinipilit din ito ang kanyang mga karibal at maging ang kanyang mga kaalyado na gumawa ng mga desisyong maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang mas malalim na implikasyon ng pagguho ng mga kasunduang nukleyar sa pagitan ng Rusya at Amerika, ang nakababahalang estado ng ekonomiya ng Moscow, at kung paano ang mga salik na ito ay magdidikta sa magiging katapusan ng digmaan sa silangang Europa. Ang pagbagsak ba ng kapangyarihang nukleyar ng Rusya ay magiging daan sa kapayapaan o ito ba ay magtutulak sa Kremlin sa mas desperadong mga hakbang? At paano makakaapekto ang pagkaubos ng kabangyaman ng Rusya sa balanse ng kapangyarihan sa Asya at sa buong mundo? Kung ang gitnang silangan ay nagbabaga dahil sa muling pag-aayos ng mga alyansa, ang silangang Europa naman ay sumasailalim sa isang tahimik ngunit mas mapanganib na tektonikong pagbabago. Sa pagpasok ng buwan ng Pebrero ng taong 2026, ang mundo ay naging saksi sa isang tahimik na kamatayan hindi ng isang tao, kundi ng isang kasunduan na naging sandigan ng estratehikong balanse sa loob ng mahigit isang dekada. Ang opisyal na pagtatapos ng bisa ng New START Treaty o ang START 3 sa pagitan ng Estados Unidos at Federasyon ng Rusya ay hindi lamang isang teknikalidad sa papel. Ito ay ang formal na pagtatanggal ng huling brake o preno sa karerang nukleyar ng mga superpower. Para sa Kremlin, ang kaganapang ito ay maituturing na isang estratehikong bangungot na nagkakatotoo. Sa loob ng mahabang panahon, ang arsenal nukleyar ng Rusya ang nagsilbing nag-iisang alas ni Vladimir Putin na nagpapanatili sa kanya sa hapag ng mga great powers. Ito ang equalizer na pumapantay sa higit na mas malaking ekonomiya at teknolohiya ng kanluran. Subalit, sa pagkawala ng kasunduan, ang laro ay nagbago. Ang Rusya ay napilitang pumasok sa isang kompetisyon kung saan wala silang kakayahang manalo. Isang karerang nangangailangan ng trilyon-trilyong pondo, makabagong teknolohiya sa semiconductors, at matatag na basing industrial, mga bagay na unti-unting nauubos sa Moscow dahil sa digmaan sa Ukraine.
Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa geopolitika, ang pagtatapos ng START 3 ay isang positibong kaganapan para sa Washington ngunit isang kalamidad para sa Moscow. Ang Estados Unidos kasama ang lumalakas na kakayahan ng China ay may sapat na yaman at inhinyero upang magdisenyo ng mga susunod na henerasyon ng mga sandatang estratehiko. Sa kabilang banda, ang Rusya ay nakadepende pa rin sa mga disenyo mula sa panahon ng Unyong Sobyet. Ang kanilang kakayahang manakot o ang tinatawag na deterrence ay unti-unting lumalabnaw. Ang banta ng nuclear na digmaan na dating ginagamit ng Kremlin upang pigilan ang kanluran sa pagtulong sa Ukraine ay nawawalan na ng talim habang nakikita ng mundo na ang mismong tagapagdala ng banta ay gumuguho mula sa loob. Ang sitwasyong ito ay lalong pinalalala ng realidad sa larangan ng ekonomiya. Ang mga ulat mula sa Ministry ng Pananalapi ng Rusya ay nagpapakita ng isang nakababahalang larawan ng pagkaubos. Ang kakulangan sa budget o deficit ng federal na gobyerno ay umabot sa antas na hindi na kayang takpan ng simpleng paglilipat ng pondo. Sa unang buwan pa lamang ng taon, halos kalahati na ng target na kakulangan para sa buong taon ang naitala. Ito ay indikasyon na ang makinarya ng digmaan ay kumakain ng salapi sa bilis na hindi kayang tapatan ng kita ng Estado. Ang dating malakas na daloy ng petrodollars o kita mula sa langis at gas na siyang dugo ng ekonomiya ng Rusya ay bumagsak ng 50%. Ito ang pinakamababang antas sa loob ng 5 taon. Ang dahilan nito ay ang kombinasyon ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at ang paghihigpit ng mga parusa ng kanluran. Ang shadow fleet o ang mga barkong ginagamit ng Rusya upang ilihis ang kanilang langis at takasan ang mga parusa ay ngayon ay nasa ilalim na ng mas mahigpit na pagbabantay at pagtarget ng Estados Unidos. Ang bawat barkong nahaharang o napapatawan ng parusa ay nangangahulugan ng milyon-milyong dolyar na nawawala sa kaban ng Kremlin sa lapi na sana ay pambayad sa mga sundalo o pambili ng bala. Bilang tugon sa krisis na ito, ang gobyerno ng Rusya ay napilitang gumawa ng mga hakbang na nagpapahirap sa sarili nitong mamamayan. Ang pagtataas ng value-added tax o VAT patungo sa 22% ay isang desperadang hakbang upang makalikom ng pondo. Ngunit sa isang ekonomiyang pinahina na ng inflation at kakulangan sa supply, ang karagdagang buwis ay lalo lamang pipigil sa paglago at magpapababa sa antas ng pamumuhay ng mga ordinaryong Ruso. Ang pag-imprenta ng pera, ang pagbebenta ng mga ari-arian ng Estado at ang sapilitang pagkuha sa kita ng mga kumpanya ay mga senyales ng isang war economy na nasa huling yugto ng paghingalo. Ang tanong ay hindi na kung gaano kalakas ang Rusya, kundi hanggang kailan ito makakatagal bago tuluyang bumigay ang istruktura ng kanilang lipunan. Sa gitna ng pagguho ng ekonomiya at pagkawala ng estratehikong bentahe, ang Estados Unidos ay naglunsad ng isang diplomatikong opensiba na kasing bagsik ng kanilang mga eroplanong pandigma. Ang mensahe mula sa Washington patungo sa Moscow ay malinaw at walang halong palamuti. Ang pakikipag-usap para sa kapayapaan ay isang kondisyon, hindi isang pabor na ibinibigay sa Rusya. Ang administrasyon sa White House sa pamamagitan ng kagawaran ng pananalapi ay naglatag ng bagong patakaran. Ang mga susunod na parusa ay direktang nakatali sa ikinikilos ng Rusya sa hapag ng negosasyon. Ang pamamaraang ito ay nagmamarka ng pagbabago sa tono ng diplomasya. Dati, ang mga parusa ay ipinapataw bilang parusa sa mga nakaraang aksyon. Ngayon, ginagamit ang mga ito bilang lever o panungkit upang puwersahin ang isang tiyak na resulta sa hinaharap. Kung ang Kremlin ay magpapakita ng pagmamatigas, pagpapaliban o kawalan ng sinseridad sa pakikipag-usap sa Ukraine, ang bigat ng parusa ay otomatikong madaragdagan. Ito ay isang uri ng diplomasya na walang pungwang para sa interpretasyon. Ang layunin ay simple, tanggalan ng opsyon ang Moscow kundi ang sumunod sa balangkas ng kapayapaan na katanggap-tanggap sa kanluran at sa Kyiv. Ang mga pag-uusap na naganap sa Abu Dhabi, ang kabisera ng United Arab Emirates, ay nagbigay ng unang konkretong resulta sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga bihag. 157 sundalong Ukrainyano ang nakauwi, isang tagumpay na nagpapakita na mayroon pang natitirang linya ng komunikasyon. Gayunpaman, ang pagpapalitan ng bihag ay malayo pa sa pagtatapos ng digmaan. Ang tunay na labanan sa negosasyon ay nasa usapin ng teritoryo at seguridad.
Ang babala ng Amerika ay nananatili. Ang negosasyon ay hindi dapat gamitin ng Rusya upang magpalakas ng puwersa o bumili ng oras. Ang anumang indikasyon ng panloloko ay sasalubungin ng mas draconian o malulupit na hakbang pang-ekonomiya na maaaring magdulot ng tuluyang pagkalumpo ng sistema ng bangko at kalakalan ng Rusya. Ang realidad sa larangan ng digmaan ay sumasalamin sa realidad sa ekonomiya. Ang mga ulat mula sa frontlines ay nagpapatunay na ang Rusya ay nauubusan na ng makabagong kagamitan. Ang mga bodega na naglalaman ng mga tangke at artilerya mula pa sa panahon ng Unyong Sobyet ay sinasabing paubos na o crunch. Napipilitan ang militar ng Rusya na gumamit ng mga kagamitang luma, kinakalawang at hindi angkop sa makabagong digmaan. Ang pag-asa sa mga lumang bakal habang ang kalaban ay tinutustusan ng makabagong teknolohiya ng NATO ay isang resep para sa mataas na antas ng kaswalti at mababang moral ng mga sundalo. Ang pangarap ng isang mabilis at tiyak na tagumpay sa Ukraine ay matagal nang naglaho. Ang natitira na lamang ay ang pagnanais na makalabas sa digmaan nang hindi tuluyang nawawasak ang rehimen sa Moscow. Ang mga analista ay naniniwala na ang desisyon ni Putin na tapusin ang digmaan ay hindi magmumula sa pagkakaroon ng lakas, kundi mula sa kawalan ng iba pang mapagpipilian. Ang digmaan ay nagiging existential threat hindi na para sa Ukraine, kundi para sa mismong katatagan ng Federasyon ng Rusya. Ang pagkaubos ng pondo, armas at mga kaalyado ay nagtutulak sa kanila sa isang sulok kung saan ang tanging labasan ay ang pagtanggap sa mga kondisyon ng kapayapaan na maaaring masakit sa kanilang pambansang ego. Ano ang implikasyon ng lahat ng ito para sa Pilipinas at sa rehiyong Indo-Pasipiko? Una, ang paghina ng Rusya bilang isang global superpower ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang mundo ay unti-unting bumabalik sa isang bipolar na sistema na dominado ng Estados Unidos at Sina. Ang pagkawala ng Rusya bilang isang independent pole ay nangangahulugan na ang mga bansa sa Asya ay kailangang pumili ng mas maingat na estratehiya sa pakikipag-ugnayan sa dalawang natitirang higante. Ang mga bansang umaasa sa Rusya para sa alternatibong supply ng armas o enerhiya ay kailangang maghanap ng bagong mapagkukunan. Pangalawa, ang aral ng digmaan sa Ukraine at ang epekto ng mga parusang pang-ekonomiya ay isang babala sa anumang bansa na may ambisyong baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa. Ipinapakita ng mga pangyayari na sa modernong panahon ang digmaan ay hindi lamang nilalabanan ng mga bala at misil. Ito ay nilalabanan sa mga bangko, sa stock market, sa supply ng enerhiya at sa mga kadena ng produksyon. Ang isang bansa, gaano man kalakas ang militar, ay hindi maaaring magtagumpay kung ang ekonomiya nito ay nakahiwalay at guguho. Ang integrated deterrence o pinagsamang pagpigil na ginagamit ng kanluran ay nagpapatunay na epektibo ito sa pagpapaluhod kahit sa isang bansang may pinakamalaking arsenal ng armas nuklear sa mundo. Pangatlo, ang kahalagahan ng alyansa at diplomasya ay lalong tumitingkad. Ang Ukraine ay nakatayo pa rin dahil sa tulong ng koalisyon. Ang Rusya ay bumabagsak dahil ito ay nag-iisa. Para sa mga bansa tulad ng Pilipinas, ang pagpapatibay ng mga ugnayang panseguridad at pang-ekonomiya sa mga like-minded nations o mga bansang may parehong pananaw sa batas internasyonal ay hindi na lamang opsyon, kundi isang pangangailangan para sa pambansang kaligtasan. Sa pagtatapos, ang mundo sa taong 2026 ay isang mundo ng matinding panganib at oportunidad. Ang mga lumang istruktura ay gumuguho at ang mga bago ay itinatayo sa ibabaw ng abo ng digmaan. Mula sa tensyon sa gitnang silangan hanggang sa pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya, ang mensahe ay iisa, ang kapangyarihan ay lumilipat at ang mga hindi makakaangkop sa pagbabago ay maiiwan sa laylayan ng kasaysayan. Ang hamon para sa bawat bansa ay ang basahin ng tama ang direksyon ng hangin at siguraduhin ang kanilang bawat hakbang ay patungo sa katatagan at hindi sa kapahamakan. Ang mga susunod na buwan ay magiging kritikal. Masasaksihan natin kung ang diplomasya ba ay magtatagumpay sa huling sandali o kung ang desperasyon ng mga natatalong kapangyarihan ay magtutulak sa mundo sa isang mas malawak at mas mapanganib na sigalot. Sa ngayon, ang tanging tiyak ay ang katotohanang ang panahon ng post-Cold War peace ay tuluyan ng nagwakas at tayo ay nasa unang kabanata na ng isang bagong panahon ng tunggalian.